ginagawa to ni Light. Madalas na pumupunta siya dyan sa specific part ng section na yan. Gusto niyang i-check yung status, of course, ni Andoryu nung kalabang jungle and ire-report niya, okay, nagpa-farm pa, safe na safe pa si Irad. And makikita natin yung aggressiveness na mula dito kay Light ay nagpe-pay off agad. Walang flicker si Chakno. Pero mukhang makakakuha nito ay Omega ang makakapag-secure ng Lethal Wanderer. Oo, yun yung daya sa isang Rafaela, yung healing talaga. No matter how many pokes you give, pag hindi mo pinuruhan yung poke, mahihil lang. Ang baba kasi ng mana ng first kill na yan eh. Oo nga. And initially, parang sobrang evident na yung paggamit ng Wilderness Blessing, which is the newest emblem that we have right now in the game, na talagang nagpapataas ng movement speed mo kapag nasa ilog ka, na madalas ginagamit ng ating mga mid laners and roamers. But at this point, it's gonna be a major beatdown. Oh, Sa taas. no! Okay, binato ng spada. Actually, hiniwa ng spada. Meanwhile, may laban sa bottom lane. Joke lang. As first blood will go sa kamay ng RSG. Nice gank mumula kay Irad. Ang joke yung nasa baba, yung totoo yung nasa taas. Yes, sir. Tapos nabigyan ang XP lane ng Omega, and that's Ryota na level 3 pa lamang. Ngayon, may pinakaunang pagong na. At Nasisimulan na rin ang RSG. Tutuloy pa nila. Kelra, mag-flicker. Pero tumama ang isang fidget spinner para mag-level 4 na rin si Eman. Mukhang maganda ang simula dito ng RSG at sisimulan na rin nila ang pagong at mukhang makukuha nila. And this is RSG securing 2 kills and an objective. Ganito palang kaaga, Hans. This is a major struggle ngayon para sa side ng Smart Omega. Kasi wala pa silang gaanong paraan to just use those ultimates dahil hindi pa umaabot ng level 4 during like the first few minutes ng ating laro. So, RSG, knowing na meron na kaagad silang mga knock-up skill, meron na silang crowd control skill, kahit wala pa silang ultimate, in-exploit na nila yun at ginamit na nila yun to their advantage. Kaya naman ngayon, nakita natin that Eman, halos mapurgan niya talaga lahat ng mga energy shields on the bot side. At ang ganda ng fun fact natin dito, 21 times nang nagtapat sa gold lane ng dalawang ito. At lamang si Emma ng isang panalo. Ito yung literal, pag nanalo si Kendra dito, back to 50-50 na naman. 50-50 na naman. Pero ayun, 50-50 din. Ang chance ba ni Light? Makakawala ba siya? Penalty zone to follow up. Nice kill mula sa side ng Omega. Tatablayin ba nila ang kill count? Tabla na. Apat sa Omega ang kumak doon sa may riverside. Mukhang itutuloy pa nila kay Eman. Roll out from Andoryu. Nandito si Chakno. Nagpabilis ang bahagya. Eman natin bumay. Na-stun ni Kelra. Ito Max with the last hit. Sabay kuha na ba ng mga plato? Walang minions. As Omega will get this lizard. So uubusin nila yung mga resources dito sa baba. Grabe. At magbabasag. Tinuloy-tuloy lang talaga ng Omega. Napakaganda ng kanilang rotation from mid to bot. Ang dami nilang nakuha doon. Ito ang tinatawag na lang sequel. Di ba? Nagsimula yung pinakaunang episode just before the level 4 even started. At yun ang ginawa ng RSG. Pero as soon as dumating ang ultimates na nanggaling sa side ng Omega, the penalty zone, you also have Andoryu using the Tortoise Poisons. Sobrang dami ng pang-slow. Sobrang dami ng pampigil doon sa rotation na ginagawa ng mga Raiders. Which is why now, the gold is slowly shifting back and forth sa laro natin. And second turtle ay malapit na ring lumabas. 4 minutes in, wala pang nakakalamang. Andoryu nakapag-secure na ng kanyang purple buff. Pero mukhang RSG ang mauuna sa pwesto sa turtle na to. Nauna sila sa pwesto pero mas nauna si Kelra dito sa may turtle kasi nag-switch na ang Omega. Knowing na basag na yung bottom lane, magsusok na ng XP si Kelra doon sa top lane. Here's the dragon from Nats to block this. Yun yung libreng turtle. Nice zone na magmumula kay Nats. Irad getting that buff. Ganun lang pala kadali. Black Dragon form, libreng objective. And Nats was very much willing to let go of that ultimate kasi alam niya na yun lang yung kailangan nilang gamitin just to sway away the backshot from getting close into the turtle. At maganda ang ginagawa na rotation dito ng side ng RSG. They're really prioritizing the objectives. Nakakuha sila ng pangalawang turtle at this moment. And just because of that, Eman already building up yung corrosion site. Meanwhile, nakita natin si Nats already using the Hunter Strike. So mas makati talaga yung damage na ibibigay niya even in the early portions of this game. At yumayaman na nga rin dito si Eman. Silang dalawa ni Kelra ang pinakamapera sa larong ito. At sa desk naman na ito, si Manjin ang pinakamaraming pera. Correct. Akala nyo lang. Akala nyo lang. Pero agree na lang ako para kunyari mayaman. Ayun. Then again, Manifest. manifest. Lamang ng isang wave si Eman dito, knowing na nakabasag man si Kelra, good news pa rin for Eman. At tuloy-tuloy pa rin ang kanyang level. They're trying
to get this tower sa bottom side. Pero all are preparing para dito sa 52 seconds na turtle. Matagal pa. Matagal pa. Oo, kumbaga ang daming pwedeng mangyari sa isang minuto. Sobra, kagaya At nito. ito, yan. Kagaya niyan. Here comes the slam. Ito Max Black Shoes. May bait pero naku, pinate din pala. Bang! Healing galing. Hindi na magiging enough. True damage. Bumula kay Eman. Gitnang-gitna pa yun, men. Ang hirap kasi hindi nakita ng side ng Smart Omega na nakalbo yung side ng RSG. Pero doon naman yung penalty zone. Penalty zone sa isa. Si Light na mapupuruan dito. Pero Light na wala na doon sa kanyang robot. As Chaknu will go for the heals. Yun na. Oo. Yung mga recall na binabato ni Aqua ay pwede na nating maramdaman. Medyo crucial yung nawalang flicker dito kay Ryota as the turtle spawns. Hindi niya magagawa yung penalty zone na may kasamang flicker para pogi. Para pogi. Ang hirap kasi yung Holy Healing would be very effective to at least zone them all down kasi mababawasan sila. Pero si Andorio na naman ang nasasaktan dito. It seems like Irad's role in this matchup is maging frontliner. Oo. Tatapusin na lang ng ibang members ng RSG yung turtle and then lalapit na lang siya pagpatapos na. And at this moment, Eto Max is really having a hard time kasi hindi ito yung Novaria na merong long range. Kailangan niya talagang lumapit as a Lilia to just use the glooms. And it's gonna be ineffective against a lineup na merong Irad, Light, Nuts na kayang makipagsabayan pag malapitan. Oo, Mga brusko. Sobrang brusko talaga at ang hirap din gumalaw dahil yung mga brusko na yon ay may crowd control din. And at this point, 3 pagong na ang napunta sa mga Raiders. Napakagandang simula para sa RSG as they build their first 1K gold lead. 7 minutes in. Galing din kasi nila mag-zone eh. Pinang-zone din nila yung mga recalls ni Aqua. Oh no! Pero mukhang i-go nila to. Flicker out para kay Aqua. Walang mana si Aqua dito. Ayan na yung Echo. Makikita nila yung vision na Light. hinahatid. Nag-heal lang muna si Chakto. Uy, Pero nahanap yun na. na yung slam onward. Shatter. Pero walang mahuhuli si Light. Nice purify mula kay Ito Max. Binabato pa rin yung mga glooms. It's still RSG on the lead. Napakabilis sa mga response mula sa Raiders. Battle spells na gamit na dito ng dalawang mid laners. You have the Purify coming in from Etomax and Aqua also using the Flicker. Sa paparating na pinakaunang Lord ng ating laban ngayon ay they won't be having that as much at this point. Pero you have to take note. Kelra is starting to build up his arsenal. Nakalock na siya ng kanyang Malefic Roar for extra damage as well. But you also have to take into consideration. Nandun naman yung knock-up. Ay! Napakasakit ng mga Pigeon Cleaner. Binawa ni Eman. Penalty zone tatama sa dalawa. Nandito yung Dragon. Nandito ninyo Echo. Ayan na ang Dragon ni Nuts. Walang tatong issue. Petri! Pero ang tatuto na yung Petrify. Pero nabibitin yung damage dito ng RSG because of the heals. Dahil nakakawala si Chuck Mamba. Chuck Mamba with the save. Kelra is alive. Ang daming nangyari pero walang namatay, Hans. It was an incredible escape na nanggaling kay Andorio using the Baksha Shield Unity. Legit na nag-U-turn siya. Nag-detour lang siya ng kaunti and nalipat yung atensyon ng side ng RSG to go for like the final 4. And then there was the turret beatdown. Pero hanggat walang namamatay sa side ng Omega, they still have a fighting chance. Objective talaga ang hanap dito ng RSG at sisimulan agad nila ang pinakaunang Lord ng larong ito. Si Nats ay naghahanap na rin ng pwesto pero nandyan si Andorio sa may kanto. Gumulong na rin. Mukhang ika-cancel ng RSG. Kinancel ng RSG. Lord. Para sa akin, kung yung RSG ang kukunin ko doon, okay lang. Tower take. Kahit wala silang na-kill. But then again, ito yung mahirap kapag meron ka talagang Rafaela eh. Ang bilis ng reset nyo. Ang bilis ng... Yung mana mo, minsan di mo na kailangan isipin. Yan o, bumabalik din lang. Oo, bumabalik din lang. At ito yung mga interesting, no? Paano to i-hold ng RSG considering na lamang ang Omega sa sustain at kaya naman napakatapang ni Andorio dito, no? Tinatangke lang yung Lord. Oo, benefit. That's where Aqua will step in. Kita natin yung damage output na binibigay ni Aqua. Ang titignan mo lang dito is kung sino yung unang mauubusan ng mana. Si Aqua ba o si Chaknu? Kasi si Chaknu sobrang todo talaga. I-heal niya lang using the Astral Recall once again and then heal lang ulit. And yan at yan ang gagawin nila. Pero once na nangalahati na talaga yung damage na nakuha ng Lord up to this point, it's gonna be the major factor para magsimula na yung laban. And makikita natin, no, mukhang nakakalamang ang Omega dahil sa sustain na meron sila. Tumama sa 4 ang Astral Echo. Napakasakit ng Astral Recall. RSG ngayon ang hihila ng Lord Eman. Medyo delikado ang kanyang pwesto pero hindi naman siya mauhuli. Half HP. Sa pinakaunang Lord ng larong ito, itutuloy na ba kaya nila? Nababawi niya lang yung HP eh. Pero eto na, Kumo na. This time, sinaira that Light. Si Ryota ngayon. Penalty zone pero wala matatamaan. Nandun si Andorio. Abunin si Light. Magro-robot in na lang ulit. Magre-recall out. Meron tayong minigame nakikita. Yung recall plus yung healing.
Binabalik lang ni Chuck Mamba yung mga binabato ni Aqua. Ito yung parang nagbalik na naman yung mga matagalang Lord Dance dahil sa healing galing meta. Oo. Ladies and gentlemen, wala na namang nangyayari. Pero mukhang ito, medyo may mangyayari na ng konti kasi nangalahati na yung Lord. Lord na lang daw ang pupuruan, sabi dito ng dalawang team. Ito na yung Black Dragon. Ay, nako, tumulong pa yung Lord. Dalawa na nakap dito. Nasa gitna. Sirat makakalasit ng Lord. At ngayon, yung free reigning hits ni Eman ang bumabanat sa side ng Naku, Omega. free hits But yan, then again, mas free hit din si Kelra doon para sa gilid. Kelra, ginedli ang RSG. Kelra getting kills. 3 for none pero ang Lord ay napunta sa RSG. Ang masama nito ay mahihirapang gamitin ng Raiders ang Lord dahil 3 yung nawala sa kanila. Sobrang gandang initiation na ginawa ng side ng RSG. Although, ang hindi kasi nila nakita is si Kelra on the left and si Etomax on the right. As soon as magamit na talaga lahat ng RSG yung kanilang mga resources, umabot sa point na, okay, kill na to. Kill Ra at some point. At yun yung ginawa nila doon. Napa-atake at talagang napurga ang side ng RSG. Akala ko Eman time na yun eh. Kasi ang ganda ng pwesto ni Eman kung iisipin mo. But then again, those heals, nagmumula kay Chuck, no? Kanina pa bato si Aqua ng mga pokes. Pero binabalik lang ni Chuck Mamba. Back to you. Back to you. Binabalik niya lang yung buhay niya. At nakikita nga natin yung RSG, nakakuha sila ng malaking objective. Pero isa ito sa mga nagiging sagot ng mga pro team ngayon na kung hindi nyo makuha yung Lord, ubusin nyo na lang. Oo nga eh. Ganun yung ginagawa ng Omega for 2 times in this game. 2 beses na yan! Pangalawang beses na yan. And this is also the second time na medyo hindi natin nakita yung Black Dragon form like a major objective take na yun dapat sana yung talagang gagawin nila. What RSG is usually doing here is the point na zinuzone lang talaga ni Nats si Andoryu. Try to find Andoryu para hindi siya makagamit ng retribution para makuha yung major objective. Pero kasi, pag ganun yung ginawa mo, then there's gonna be no other way for you to reach the backside. Therefore, hindi mo maaabot si Kelra, hindi mo maaabot si Etomax, at wala ka talaga maaabot ng damage dealer coming from Omega. At napakahirap talaga doon. Pero mukhang si Etomax ngayon ay delikado din ang kanyang buhay. Pero syempre, may Rafaela, may Holy Healing, May Black Shoes. ulakad matataglan. Kung ako ang RSG, isa na nasa objective ko ngayon eh. Get the Chuck Mamba. Get Chuck Nu. He's the main problem right now. Correct. 0-6. It's the classic MOBA mindset. Sino yung healer? Unahin mo yung healer. Oo. Sa kahit anong laro. Kasi lahat ng binabato nila, parang wasted resources eh. Dalawa lang naman di ba? Oo, eh. Either patayin mo yung healer o patayin mo agad yung hinihil ng healer. Oo. At dapat napakabilis, yung hindi na may heal. Oo. And ang mas madali, ano nga ba? And they're doing a pretty good job with that one. Kasi I'm talking about Omega kasi si Andoryu yung laging nakikita. Si Ryota yung laging pupunta. Tira na naman. Okay, susubukan ng Omega magsimula dito pero may healing galing na naman. Ayun yung slam pero Black Shoot. Ayan na yung Dragon. Form. Eto na. Sino pa sa stand dito? Okay, Andoryu, penalty zone. Nagkatikit-tikit na. True damage mula kay Eman sa batang gilid. Pero yung healing galing pa rin ni Chuck Nu. Ang namamayagpag. Chuck Nu is still alive. Malilaser ba siya? Hindi. Ayan pa lang. Wala, hindi pa rin talaga si Nats ang nawala dito. It's all about the healing. Chuck Mamba, hindi na siya nagsiset. Nag-heal na siya. Ayun na nga yun Tapos yung Dragon pa yung napahamak. Biruin mo, ikaw na yung may boost music, pero ikaw pa yung napahamak. Partida. Para sa kalaban niya pala yung boost music. Ang ganda pa nga ng petrify niya dun Oh. Ang hirap kasi nalatag nila lahat Nalagay nila yung damage output pero doon naman yung penalty zone. Holy Baptism, nag-set up pa si Chuck Nu. Kala mo naman talaga, Rafaela with a setup. Pero tingnan natin, si Irod ngayon yung binabanatan. Si First Irod. kill mula kay Kelra. At yun na yung ultimate. Ryota with the last hit. And that was Chuck Mamba with the set. Anong healing-healing lang ako, Kuya Manjin? Kaya ko rin mag-set. Narinig ka nun, men. Partida, nakatago pa yung tenga niya, hindi ka niya naririnig. Oo Pero nga. naramdaman niya, sabi niya, teka lang, parang si Manjin may sinasabi na naman. Sayang yung flicker Holy Baptism ko eh. Kaya-kaya naman pala eh. Parang hindi naman kasi pwede na Chakno tapos walang set yung hero. Kahit Oo ano nga pang eh. gagamitin niya, dapat may set palagi. At ang nakikinabang doon ay walang iba kundi ang mga damage dealers ng side ng Omega kasi legit na backpack lang si Chakno na Oo nga eh. dinadala ni Andoryu kahit saan niya gusto. And this is already something. Tutuloy pa Oy. rin na penalty zone on to light. Light will vanish. Grabe, nakapag-primal wrath pa pero hindi na nakabanat pa. At RSG, mukhang kailangan nila dumipensa sa may bandang ibaba. May Lord pa dito sa mid lane.
crucial item pickup mula dito kay Etomax, Divine Glaive. Laking tulong yan kapag burst ang usapan, Hans. Matindi ang build-up dito ni Entomax. Also with that lethal ignition na nagamit mo as your emblem, it's gonna be a major issue na kailangan gawin ng RSG. Not to mention Chakno pa! Parang healing mamba na talaga to for Chaknu. Oh my, Omega, they want to end this. Yun yung mga Glooms. Ito Max spamming all of the minions. Lilipat dito ang Omega sa top lane. Nagbabato lang, of course, si Andoryu for the poke. Top lane, tower is down as Omega mag-disengage na sila. Pero saglit lang yan dahil meron nga silang heal. Chaknu, 9 assists as of the moment. Total of 9 kills din ng Omega. So, Grabe. 100% kill participation for this guy. This time, may setup sila. Omega, saglit lang talaga yung disengage na yun. Oh, isang pindot ba naman? Tapos yung movement speed, makukuha mo pa. And right now, napaka-crucial ng role na ginagawa ni Chakno sa pagdi-disengage ng Omega. Ito yung tipo na pinagbabawal na sayaw eh. Oo, yung nga eh. tipo na papasok ka, tapos biglang akala, mabebait, ma-debate lahat. Tapos biglang may kaya lang pala lumabas agad-agad. Ito ang first time na nakita ko ang Mamba mentality na pass first. Pumapasa na. Pass first. Pumapasa. Usually, tinitira mo na lang yan eh. Pero Oo. ngayon, sige, alalay muna ako. I'm a team player as of the moment at ipapakita yan ni Chaknu. Ika nga. Being the backlines, being the one behind the scenes. Ano yun? May add dati ang Mamba eh, yung different beast, same ano. Same animal. Same animal. Oo, Chaknu with this Rafaela, ladies and gentlemen. Man, hindi, The wala. same animal but a different Oh, beast. different hero, same play. Namamasa na. Namamasa na. Namamasa Ito na. ang Mamba mentality version 2.0. Oo, pwede man. naman pala yun. Sabi niya, bira natin to makita. Ang tagal natin hindi nakita Chaknu. 9 assists. Ang hirap din kasi, may lilye. Oo, parang mapapaisip ka kung ilalabanan mo sa wave clear o lalabanan mo sa loob ng mga turtle pit o Yun mga nga eh. lord pit, medyo lugi. Yeah. Maliban na lamang kung ikaw yung magsimula o mag-front to back kayo in a way na kayo pa rin yung nakakabanat na si Eman pa rin ang nakakagalaw. Alright, on the other hand, maganda ginagawa ng Smart Omega. Dalawa ang pabagsak na nilang inhibitor turrets. But you also have to talk about RSG at this point. Oo. Meron silang wave clear courtesy of Aqua. Meron silang late game damage coming in from Aqua and Eman as well. Kailangan lang makahanap ni Light and Nats. Also, Irad na magandang posisyon para ilapag doon si Eman to dish out the necessary damage. Yes. Maybe, preferably yung mas malapit talaga towards kay Chakno kasi yun talaga ang main source. I agree. Walking ambulance ng Omega. I agree. Kung kailangan nilang i-triple team Uy! yung Rafaela, go na eh. Oo nga eh. And ito napaka-importante ng Lord na ito para sa side ng Omega kasi ito na yung pwede kang magkamali eh. Yeah. Pag dito ka nagkamali, ang laking bagay nun. Oo. Wala sila nakita. Nag-announce na si Manang announcer eh. Nakalagay, Lord Enhanced. So, enhanced na to. Oo, tama, hindi tama. sa'yo, hindi sa'yo. Oo, tama, Oo, tama. This time, 38K ang buhay ng Lord. Ang gaganda naman ng posisyon ng RSG. Yung problem lang talaga yung sustain. Oo nga, yung sustain at yung poke damage din na nababato ng side ng Omega. Kahit mas mataas ang range na meron ng RSG, parang sila pa ata ang nazo-zone out around this Lord area. Sobrang tagal din ang initiation na ginagawa ni Etomax. Sobrang tapang niya to just go for the black shoes kasi alam niya Okay. meron pero doon naman. Yung thought na gagawin ni Andoryu, sorry, ni Irad pala yun. Pero yung mga Glooms pa rin. Ayun na ulit. Nangangalahati na ang buhay ni Light. Light, ayan na, yung slam. Pero binabanatan si Light dito. Mawala ba yung mortality na wala Sa na likod, po? sa likod! Pero nasa likod, sino yung mabanat? Yun yung mga tira ni Kelra. Killing spree. Eman! Susubok dito, dalawa tatama ng Petrify. Pero yung healing pa rin ni Jack Mamba. Let's see. Jack Mamba trying to help his allies. But RSG will take down 2 for 2. Ang ganda ng pwesto ni Eman finally. Nakuha siya Wala ng si Kelra. better spot. But si Kelra ngayon nagmamatapang. Ay, ang sakit! Kelra. no! Mega kill for Kelra. Nandun pa rin si Itomax. Grabe naman yung mga Glooms nito. Grabe yung mga sago-sago. Binabanatan si Eman. And Eman is low. Eman has the immortality. Eman, mabubuhay ba siya dito? Isang hit na lang. Ay! Pero yung What an outplay
nakakuha pa ng Wind of Nature! Capital WC win shot sa mukha. Akala ko medyo delix na pero napaganda pa. Eman, the man of the moment, saving RSG from a potential beatdown na Oh makukuha my. nila mula sa game number 1. Ang ganda na sana simula na ginawa ng Smart Omega. Nag-ala Dennis Rodman, si Ryota at saka si Andorio. Alam nila na medyo malalagay sila sa alanganin, so they use themselves be the sponge ng offense na manggagaling sa side ng RSG. And then from there, it was up to Etomax and Kelra to finish the job. But again, clutch Eman, clutch man, making it happen, win chance sa muka to defend and stay in the game. Kamuntikan na yon yung huling tick ng Torn Apart Memory. Pero si Light naman ata ang bibigyan Boy, ngayon. uy, tol! Boy, pero buhay pa rin siya! Buhay pa rin sila dito. Nako, ayun na yung mga fidget spinner. Bumaba na si Eman and Irad. Harap dito. Anong healing? May damage output na kami. 50 seconds down si Andorio. No retribution holder for Omega. As Laban na to. RSG Oh, will no. take this Lord. Paano kaya ito lalabanan ng Omega nang wala yung retry holder nila? 3/4 HP para sa Lord at si Eman ang bumabanat. 5 katao ang meron ng mga Raiders dito at babantayan nila ang Evolved Lord na to. All eyes on Eman. Ang gaganda ng mga pwesto niya kanina pa sa mga team fights. RSG will take the free Lord. Bawi sila in that fight. RSG not only taking the Lord, they also got the gold lead back para sa side ng raid. A complete and successful raid ang napunta dito after bringing Andorio down 3-2 and 5 at this point in the game. Ang problema nito ay 3 o 4 na minuto lamang ma-enjoy ng RSG ang kanilang gold lead dahil malapit na tayo sa punto na hindi na nagmamatter ang gold lead dahil lahat sila ay nakabili na ng mga item na kailangan nila. At ngayon makikita na natin ang evolved push na manggagaling dito sa RSG. At si Etomax na naman ang kanilang pinupuruhan. Okay, pusuan na to eh. Pusuan na to, sabi ni Omi, napag-usapan natin to kanina eh. It's all about the heart. And the RSG, pinakita din sa atin yon. Kahit na nalulugi sila kanina, they're trying to make this comeback, utilizing this Lord very well. Getting the tower, Irad, magzuzone lang muna siya this time. RSG will go in the top lane. Ito napakaganda ng rotation or ng lane ngayon ng RSG dahil may 4 sila na nasa taas at medyo lumayo ng konti ang Yuzong na madali din namang makaka-respond kung sakaling magkalaban. Sabi ng RSG, saglit, pahinga muna tayo. We have ourselves a pause game. Then again, natuto ang RSG sa mga 2 previous matches, through previous skirmishes na nakita natin na baka nga 3 yun eh, na nakita natin na hinihil lang ni Chakno. Oo. Then again, pumipeso ng tama si Eman. Yun yung nagustuhan ko eh. Pumipeso siya ng tama to the point na hindi siya natatamaan ng glooms. Kasi doon siya namamatay eh. Yup. Yung kapag tumidikit siya, kapag ang gaganda ng mga huli, napapadikit siya ng di oras na nadadamage siya. This time, pumipesto talaga siya sa pinakadulo. Bahala na, wala na siyang pakialam kung makill niya eh. Basta mabato niya yung mga fidget spinner. Ang ganda rin ng timing na ginagawa ng side ng RSG every time that they try to initiate a team fight. In case na merong major objective such as the Lord, ang posible nilang unahin ay si Andorio. No ifs or no buts, unahin natin si Andorio para at least wala tayong retribution pagdating ng laban. Kung sakali naman na kakatapos lang ng Lord, magko-cooldown pa lang and they want to go for something else, they try to go for Chakno. Maganda yung posisyon kanina ni Eman during that Lord take and nakatulong yung Wilderness Blessing para mas mababilis lalo yung movement speed nila. Although it became a problem nung medyo they were trying to overextend at wala na talagang buhay si Eman at some point. So that is something na kailangan lagyan ng disiplina ng side ng RSG. They have to maintain the balance in being aggressive and being safe. And kung titignan natin no, yung naging yeah! Ay, mainit si boss. Mainit si Bossing ngayon. Boss here. Narinig tuloy ng director. Sabi niya, parang ilipat na muna na yung camera. mainit. Parang, Ay, yan na naman. Pinalik. Paano, boss? Pag kumasa yung barrel, tas pumutok na, yun tunog. Yun tunog eh. Pag Naman kumas- naman, sa Omega. Sa Omega, Sinong sa Omega. papalag? Ay! Yun Pwede na na. kasi. Pwede Pwede naman eh. Pwede naman Pwede eh. na. Sino ba nagsabing bawal? Parang pa ng Onyx yun dati ha. Lumipat na sa Omega. Oy, pero ito na, seryoso muna dahil ang Lord ngayon ay nasa may bandang itaas na. Omega ngayon ang dedepensa. Effective nga ba ang puso? Oh man, RSG taking down that free tower using this Lord. Nilabas si Hello Kitty, man. Nilabas si Hello Kitty. And this time, Omega naman ang
mapipressure, dumepensa. Ang tindi. Ang tindi ng comeback potential ng RSG dito. Effective yung puso ng Omega na kapag depensa sila. Tapos, alam mo naman, kapag hindi mo na pwedeng i-push, lamasa mo na lang ng Hello Kitty. Alam, isipin mo sa sobrang intense ng laban, nagkaroon ka pa ng time na ilabas yung Hello Kitty na emote. Pero again, understandable. Kailangan mo lang ibigay at nagamit yung Astral Echo, pati yung Dragon, nandiyan na rin. Okay, the Dragon Echo hindi labas na. Tower lang muna, sabi ni Eman. Magbabak pa ang RSG, mag-abol ba ang Omega? Yun ang tanong. Casual MOBA. MOBA mindset. Ay, yung Kapag speed. nagbabak, kailangan yung i-punish. Walang mapapunish ang Omega. RSG! Basag ang Torres sa baba. Mission accomplished. Nagagamit na nila yung range nila. Kumbaga, alam nila na ipapanish. Pero dahil kailangan lumapit ng Omega, kapag nando na sila sa pwede nang tamaan ng spell parang napakahirap mang punish pala. And if you're the side of RSG, you'll take yung dalawang inhibitors na nawala. Kumpara sa side ng Omega, na yung natitira pa is on the bot side ng mga Raiders. Alright? Kasi dalawang sides yun na kailangan mong alalahanin. Mas mahirap na puntahan yun compared to just the mid na pwede mo namang i-clear ng paulit-ulit. Kasi the Lord is gonna be there in less than 25 seconds. And with Aqua, sa tulong ng Astral Echo, ay makikita mo agad kung saan sila nanggagaling. So, medyo minimized yung split push capability nila. And this is the fourth Lord of the game. Alam mong ito na yung mga Lord na hindi napapansinin, yung may focus lang sa goal. Focus lang Yung sa goal. iiwan yung minions, pati pamilya, iiwan niya Basta- para lang basagin yung base. Basta mahit yung base. Wag Kasi naman. Prenogram na yung Lord na yan para pang-base lang eh. Kumbaga, yung nagpo-program, eto, para matapos lang. Rendon Labralord. 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 Rabler na to. Ito na yung Itigil Lord. natin yun. Ito na yung Lord. Si Labralord. Ay! Okay, penalty zone, tatamaan ng isa. Sabi dito ni Ryota, game na lang. Ayun yung Astral Echo ni Aqua dito. Sako nasa malayo yung mga ibang members ng RSG ha. Bulado ngayon Pero si Eman! Si Eman! Susubok Si Eman! ng split. Iran, pinipigilan si Ryota mag-DP out. Hala! At pinipigilan rin si Kelra mag-DP out. Kelra, wala na. Ayan na ba? Nandito si Eman. Ayan na! Meron naman palang ganon! RSG will take game 1. Eman being the man! And that winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Nadaan sa isang kabilang pinto na backdoor, idol. Na backdoor idol! Ay, grabe yung isa! Ano, bakit? Ano nangyari? Ano nangyari? Grabe yung isa, may sumiselebrate na parang pamilyar ang itsura. Wow! But then again, dinaan nyo kami sa healing. Hindi namin kinakaya sa team fight. Gumawa kami ng second option. Sinabi natin humihiwalay si Eman. To the point na in the end, humiwalay na talaga ng todo. Oo. It was a good read para sa side ng RSG. Sobrang gandang read nun. Kasi kung tutuusin, knowing na meron kayong Rafaela, parang it's very unlikely na magkaroon kayo ng split push. Kasi gusto mo magkakasama kayo.